So hello guys, welcome sa ating bagong vlog. So ito na ang camera ko. So ayan. So matagal-tagal din akong guys, hindi nakapag-tutorial o nakapag-vlog ulit kasi nga halos wala na akong maisip na i-tutorial sa atin. Halos wala na. So kasi yung mga nagawa ko, nagawa na rin So ngayon guys, ang hindi ko po nalalabas ngayon yung alam nyo na, yung sa ating manifold na DIY manifold na hindi ko pwedeng i-share kasi alam ko baka pagkakitaan ng ibang tao. So ayaw ko i-share. So ipapakita ko lang kung paano kung paano sila kakabit. Napakita ko na lang. So ito yung guys. So ayan, ito yung manifold na ginawa ko na DIY. Ayan. So hindi ko na po ito ilalabas sa YouTube ko o sa video o sa Facebook man o kung saan man. Kasi ayoko kasi yung gayahin to ng iba. Kasi magpeperahan lang kasi. Alam nyo na ba yun? Yung gagawing content pero wala man lang nakalagay na ready to the owner, first owner na kasi yung nakagawa. Kasi ganoon So ako kasi na nangongopya ako ng hindi ko agad-agad na ina-upload. Pero syempre, check ko muna kung sinong mga nakauna, Pero hindi ko gagayahin 'yun. Babaguhin ko yung style. So ito ngayon guys, meron tayong bagong video na naman ngayon. Tutorial na naman tayo. So naka-DIY naman ako nito. Bagong kuha na naman, D-type. Nabili ko sa Lazada sa halagang 400 plus. D-type. Pero yun nga lang guys, may palyado nga lang yan nung nabili ko siya. Hindi ko agad siya naikabit. Naikabit ko muna yung pag Mio na samantala. Pero ito kasi under testing ko pa lang siya. Pero nakuha ko na yung timpla. Nakuha ko ng timing yan. Excuse me. Yun. Ang pag-uusap natin kasi guys is yung arayom. Ayan. Arayo ng D-type po yan guys. Ayan. Ito lang bukod excuse me. Ito lang yung bukod tangin na arayom na DIY ko. Ayan. So dalawa po to guys. Ito yung isa rin. Ito guys, ito isang karayom guys. Galing po to doon sa stock. Doon sa mismo sa D-type na. Ang napansin ko lang dito medyo medyo siya mahaba. Ayun, medyo siya mahaba siya. Di gaya nung isa na maikli lang, sapat. Pero yun nga, i-explain ko rin guys kung bakit ako nagpalit ng karayom. Is na ito, bakit itong isa na stock. Pero may cost, pinustomize ko nito guys. DIY ko na rin to. Kasi medyo napansin ko din medyo may palya dahil siguro naka-porting na tayo, naka-port na tayo yung head natin, kaya naka-po siguro. So yun nga, i-explain ko ngayon guys. Let's go. So meron ako nakitang hose kasi laki po siya ng ating yung rubber hose na yan, kasi laki siya. So gagamitin ko to, bagong kuha na naman natin. Bagong ko na naman, experiment na naman, nakita ko lang. So ito guys, ayusin ko lang yung ating ayan. Mapapansin nyo guys, so dalawa po ang ating arayom, Sa D-type guys, hindi ka pwede gumamit ng ibang karayom, Kung ano yung karayom ng D-type mo, dapat yung pa rin ang karayom na ilalagay mo. Hindi ka pwede magpalit ng pang Mio, hindi ka pwede magpalit ng ibang karayom kasi iba-iba po ang sukat ng karayom ng ating carb, Ayan. So kung mapapansin nyo guys, so dalawang ating karayom, pero magkaiba po yan ng sukat guys. Yan, ito mo, diba? Kung mapapansin nyo, mas mahaba itong isa. Ito yung sa yaman yung maikli. So ito guys, ito isang karayom guys, galing po ito sa binili kong bagong D-type carb. Ito isa, itong mahaba, galing po yan doon, So dito guys, nung hindi ko pa ito napapansin, sinalpak ko si D-type ko. Ngayon, okay yung minor niya, may tono siya. Yun nga lang, pag nag-revolution ako, namamatay.
Excuse me, talaga. Akit nalalaman ako. Yun, namamatay siya. No, pag nire-revolution siya, namamatay siya. No? So, chinik ko lahat. Okay naman yung butterfly, okay naman supply ng gas. So, bakit siya namamatay pag nire-revolution ko siya? So, yun, di ko muna pinansin to. Binali ko ulit sa pang-Mio. No? Siguro ilang araw ko dito dinagamit tong D-type ko, ilang araw ko din nagamit. So sa pang-Mio muna ako, na-experiment muna ako. Yung pangalawa naman is pang SkyDrive naman na D-type. So same sila ng sukat ng pang-Mio na nilagay ko na manifold. So parang ganoon din kasi medyo mahaba. So dahil siguro sa naka-port na tayo, naka-porting na siya, kaya pinakapos. So binalik ko ulit sa pang-Mio. Ngayon nung susubukan ko na ulit siya, so ganun pa rin. Ngayon no choice na ako. Alam mo na ako, kati talaga, kati minsan na. Ngayon nung susubukan ko na siya, nung chinek ko na tong ating Arayom, medyo mahaba. So yung stock kasi na ganito guys, sa dating D-type ko nawala, nasa bahay. Kaso nga lang putol na, kasi bala ko sana noon experiment sa pang-Mio. No, nag-experiment ako ng Arayom na pinutulan ko siya, iniklian ko. So ganun pa rin, no, hindi siya mubra, pumangit lalo sa pang-Mio. So tinapo ko na lang ngayon naisip ko, magtanong ako sa motor shop. Buti ka mo yung motor shop na puntahan ko merong repair kit ng ganito na pang D-type. Chinek ko, sinukat ko siya, pinagtabi ko, ayan, pinagtabi sila ng dalawa. So bali dalawa na po to guys. So dalawa na po to piston niya, dalawa na po ito sa bahay, yung isa pang backup na yon. Nung pagtabi ko ng ganyan, so ang laki pa ng diferensya. Ayan, makikita nyo, ang laki ng diferensya. Sobrang haba ng Arayom. Kaya pala kinakapos siya o humahagok siya o namamatay siya pagka nare-revolution ako, kasi kinakapos sa gas. Kahit po maglambot tayo ng spring o maggaan ng spring, sa video ko, mayroon akong video niyan, mga spring. So ganun pa rin po ang sistema niya, humahagok pa rin po talaga siya nung time na yun. So namamatay siya. So nilagay ko, tapos sinunod ko yung pin niya. Ayan, yung 5 pin, yung 5 linya na pin, yung lagayan ng C-clip. So ang ginawa ko, nag-standard muna ako dito sa maliit. Ayan, so nag-standard ako dyan, pinakagitna. So wag mo na ito pasinin guys, itong ito bagong nila ginawa ko, humahagok. So ganun pa rin, namamatay, mahagok. Lalo mo talaga noong time na yun. So humahagok siya, kinakapos talaga sa gas. No, kinakapos siya sa gas. So ang ginawa ko, sinagad ko siya sa pinakadulo, sa pang-5. Ayan, pang-5 na yan guys, pinakadulo na yan. Ayan, pinaka pang-5. So umuokay siya, no? Umuokay yung kanyang performance, may power, may arangkada. So pero may pero nararamdaman na para may konting-kunti lang naman, pwede naramdam. Konting-kunti lang pala niya. Konting-kunti lang talaga, no? Medyo maliit na konting-kunti lang talaga ang medyo may sabit pa rin, may konting hagok, no? Ngayon isip ko, bakit hindi ako mag-additional ulit na linya, no? Kumbaga 5 na yan. Ayan, yung stock niya ay nasa 5, nagdagdag tayo ng 1, 2, 3, 4 ulit. So 9 na linya na yan guys, 9 na linya. So ginawa ko kahapon. Ayan, 9 na yan, no? Ayan, no? 9 na yan guys, diba?
Yan o, siyam na yan o. O, yan. Yung standard niya medyo maliit. Tapos, palaki ng palaki yung space. No? So, may purpose ito guys. No? Sabi ko nga sa inyo, kasi naka-porting tayo, kaya medyo kinakapos sa gas. No? Ngayon, nung nalagay ko na siya, umokay, pero tinesting ko muna to. Itong stock niya. Nilagay ko dito. So, ang pangit pa rin, may kunting hanggok na pumapalya siya. So, binalik ko ulit to. Kung sa stock na guys, medyo manipis siya, maliit yung kanyang dulo, no? Maliit. Compare dito sa isa na binili ko, na medyo mataba, no? Pero, pag ganun siya paunti-unti. So, dito guys, umokay siya dito. Dito, hindi. Talaga umokay talaga dito. No? So, yun. So, gumanda yung kanyang performance na nagkaroon ako ng additional power, no? Kasi ang V-Type kasi guys, ang V-Type po kasi hangin po ang kinokontrol nan guys. Hangin, hindi po gas. Hangin, hindi po to gaya ng piston type o slider type na carb na gas ang kinokontrol. Gas, no? So sa atin kasi D-type na, so hangin po ang kinokontrol nito. The more na mabubuka mo yung butterfly niya, mas lalakas yung hangin, saka siya aangat, no? Saka aangat yung piston at magbibigay ng gas, no? So sa video ko yung sa bagong upload video yung about sa spring. Sarap po yung spring. Yung spring, pag once na sobrang lambot, abis umangat, matagal bumaba. Kapag katamtama naman, tama yung angat, tama yung baba. Kapag sobrang matigas naman, matagal umangat, mabilis bumaba. So ganun siya guys pag was na sa spring. Ito naman nasa amang spring lang po siya guys. Ito yung sa stock nya, stock doon. Ayan, so wala siyang putol. Walang putol yan guys. So yun, try ko siya. Umokay siya dito sa ganitong karayom, no? Medyo mataba siya. Ayan, no? So ito naman dulong-dulo na, pero nagkaroon siya ng additional power guys, no? Nagkaroon siya ng additional power dahil siguro sa nagtaas ito ng karayom. Tapos syempre dahil sa nagporting tayo, kinakapos talaga siya sa gas. Ayan, kasi marami ng hangin pumapasok kasi naka-open carb tayo, pero may airbox pa rin. Kaya may airbox pa rin tayo para safe pa rin tayo sa ulan, no? So umokay siya, mas umokay siya dito guys sa karayom. So yun guys, huwag kayo matakot magkuhan guys, mag-expose yung motor, no? O pwede nyo gayahin yung ganito, mag-additional linya kayo para maramdaman nyo naman, no? Kasi may mga nagsasabi na kapag once na inangat mo tong clip, magiging tipid daw yung motor mo kaya nakaditay. So sa akin guys, hindi, no? Hindi ko masasabi matipid. Inipid yung sa power, yun ang kwan dun. Ano kayo ng power na niya, binabaan niyo yung power niya. Siyempre, pag gusto na nagbaba kayo nito, mas maingay yung motor, no? Mas maingay yung motor kasi ma-RPM siya, kasi nga kunti na lang yung gas niya, no? Kinakapos. Pero pag gusto na binabaan niyo siya, kung gawin yung isagad, mas may power. Kasi nga, sa inyo guys, ang D-type po talaga matipid talaga sa gas tong D-type, no? Matipid talaga to sa gas. Itong D-type natin, matipid talaga yan. Pero syempre doon kayo sa tamang mekaniko na gagawa yung marunong ka magtono, no? Kasi useless ang D-type nyo kung hindi nyo rin matutuno yung inyong CVT. Ano nyo rin talaga mag CVT tuning para umakma. Kasi ito kasi yung D-type, mapower to matipid sa gas. May power siya na matipid sa gas, no? So sa gaya ako ngayon, may angkas ako guys. So
medyo lumakas siya medyo lumakas yung power niya nung nag-ano ako na ito. Nagbawa pa ulit ako ng clip, no? Tingnan naman. So malaki na yung kanya siguro nasa 1 mm o 0.5 siguro to. 0.5 mm siguro tong na additional ko. 0.5 tapos yung iba na yung the rest na nasa ano na. Nasa 1 mm na siguro. 1 mm na. So gumanda. Gumanda yung power niya compared dito sa kanyang stock, no? Sa kasama niya. So ang bala ko sana ito. So nga lang pumapalya dito. Not sure lang pero talaga pa dito i-testing sakali. Pero dito talaga gumanda. Nagkaroon ng power. Tapos sabay mo rin ng spring, ng magandang spring para sakto yung bigay. Ulitin ko guys, ang BTEP talaga natin is matipid talaga ang diaphragm natin. Pero nakadepende po yan sa pagtutono, no? Pagtutono ng carb. So sa kaya ko na mahilig talaga mag-explore, naka chambo na naman tayo. So ulit ko guys, pag mayroon kayong makikita mag-upload ng ganito na ginaya tong kuan natin, sila yung walang originality, gaya mga photocopy. Malalaman nyo naman yan po yan sa date, sa petsa na pag-upload. Pero ito guys, ako lang siguro gumawa nito na nag-additional clip, no, na lagayan ng clip, nag-additional tayo, no. Hindi lang ganun kita pero super baba na po yun guys. So sobrang sagad na po yan guys sa pinakalima. Tapos at ulit ako, ayun, mas gumanda yung kanyang performance guys, mas okay. Kahit may angkas ako guys, ang sarap ibirit. Di gaya dati na pagpaangat ako medyo nung sarakang pala medyo may konting kapos pa rin. Ito guys, may angkas ako, ang sarap ibirit, no? Share lang guys ang ating video ngayon guys. So nang share lang tayo ng tips about sa ating arayom. So sagad na po yan guys. So ibabalik ko ulit siya. Ayan. At ayun lang guys na isa pang additional. So nag-check na ako ng spark plug ko. Okay na okay yung sunog niya. Hindi ko masasabi na brown talaga, pero may nakita ko talaga brown talaga siya na nagbibitak-bitak na nga yung brown eh. Pero okay na okay naman siya. Goods na goods. Oh. Ayan. So ibabalik ko na siya sa ating pagkakalagay. At ako'y uuwi na dahil umaga na. Galing pa ako ng BGC. So ako ay nituloy sa ating tambayan. No, so dito talaga ako nabibidyo guys kasi dito kasi maaliwalas dito, walang gulo. Yan lang guys. Maraming salamat at tayo sa lahat. God bless.